Samantala, dedesisyonan na ng Department of Justice o DOJ ang isinampang reklamo laban sa tatlong sospek sa pagpapasabog sa Davao City Night Market. Mula sa DOJ, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Monica, submitted for resolution na dito sa Department of Justice yung mga reklamo laban doon sa tatlo pang mga sospek sa nangyaring pagpapasabog sa Davao City. Hinihiling sana ng abogado ng Philippine Army at PNP-CIDG na si Attorney Brian Bantile na magtakda pa ng pagdinig upang masagot nila ang counter affidavit na isinumite ng mga sospek, ngunit hindi na ito pinayagan ng DOJ panel. Giit ng panel, kailangan nilang makapaglabas ng resolusyon sa reklamo hanggang sa susunod na linggo dahil ito ay isang inquest case. Magugunit ang sinampahan ng illegal possession of firearms and explosives ang mga sospek na itong Biyernes matapos mahuli sa Cotabato City noong isang linggo. Sa kanilang isinumiteng counter affidavit, itinanggi ni TJ Macabalang, Wendell Factoran at Musali Mustafa na sa kanila ang mga nakumpiskang baril at pampasabog. Iginiti nila na hindi sila sa checkpoint na huli kundi dinakip na lamang sila ng 6 na armadong kalalakihan. Tumanggi namang magkomento ang PAW lawyer na kumakatawan sa mga sospek kung itinanim lamang ang mga ebidensya. Ngunit iginiit naman ng abogado ng Philippine Army na sa checkpoint na huli ang mga sospek na hinihinalang mga miyembro ng teroristang Mauti Group. Pinag-aaralan na rin umano nila kung isasama ang mga ito sa kasong isinampa sa Davao City kaugnay nga ng pagpapasabog doon. Medyo natagalan pa, Monica, itong pagsasagawa ng preliminary investigation kanina dahil nga namili pa itong mga suspect doon sa dalawang counter affidavit. Bukod kasi doon sa isinumite nilang counter affidavit sa DOJ panel, meron pa silang isang handwritten statement kung saan inaamin umano nila na sa kanila nga talaga yung mga nakumpiskang baril at pampasabog. Ngunit hindi na ito tinanggap o hindi na ito isinama ng DOJ panel sa mga records ng kaso dahil hindi ito permado ng mga sospek at wala rin silang kasamang abogado nung ginawa itong naturang salaysay. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa DOJ.